Mariing itinanggi ni Attorney Lucas Bersamin na nagbitiw siya bilang Executive Secretary taliwas sa inanunsyo ng palasyo nitong Lunes. Muli rin niyang pinabulaanan na may kinalaman siya sa budget insertion. May report si Mariz Umali. President Marcos accepts resignation of Executive Secretary Lucas P. Bersamin out of delicadeza, after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation. Yan ang anunsyo ng palasyo nitong Lunes. Pero ngayon, sabi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi yan totoo. Wala akong resignation na pinahil kasi sinabi niya lumabas na basa ko na lang I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Hindi ako nag-resign. At saka alam mo kasi pag sinabi mong nag-resign ka parang may tinatakbuhan ka. Isang malapit na kaibigan daw niya ang tumawag para sabihing umalis na siya sa pwesto. Sabi ko walang problema yan. I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Ano po daw yung reason bakit kailangan nyo pong you have to go? Hindi ko na tinanong. Dahil alam ko naman yan pag prerogative, the President does not need a reason. Ang akin lang is when they make an announcement about my personal did I resign or not, they should have consulted me first. Courtesy yan, di ba? Huwag naman yung i-announce na lang nila, you are the last to be told. Hinihinga namin ang pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Muli ring itinanggi ni Bersamin na may kinalaman siya sa umano'y budget insertion. Yung Office of the Executive Secretary does not have anything to do with insertions or budget. Our own budget yun ang sinusubmit namin, pero yung makikialam kami sa budget ng ibang agency, hindi namin ginagawa yan. Ipinagtanggol din niya ang apo niyang si resigned PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin na idinawit din sa budget insertions at kickbacks sa videong inilabas ni dating Congressman Zaldico. If Senator Lacson has the evidence, when we will respect his declaration there. Pero sa tingin ko lang, kung batay lang sa mga kwento ni Zaldico at saka ni Bernardo, hindi ko naman pwedeng sabihin na naniniwala ko kagad. Alam mo, naging judge, abogado ako, naging judge ng matagal. Itong mga bagay na ito, yung mga paratang na ganito, should ultimately be established in court. Nang tanungin kung handa bang humarap sa isang formal na investigasyon si dating Executive Secretary Bersamin para linisin ang kanyang pangalan, aniya, bukas siyang harapin ang anumang kasong isasampalaban sa kanya sa korte. Pero hindi na raw kailangang sa Senado pa siya humarap. I stand by my integrity. About 2 months ago, naglabas na ako ng statement. Wala akong kinalaman kay Mr. Bernardo at saka kay Reggie Bulaybar. Kung meron bang mga tao na gusto akong i-implicate dyan, itigil nyo na yan, i-demanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Patunayan nyo na lang yan kung meron kayong patunay. Kung chismis lang, wag naman. Dahil at social media napakabilis na makasira. Nanumpa naman ngayong araw bilang Acting Executive Secretary si dating Finance Secretary Ralph Recto at ang papalit kay Recto bilang Acting Finance Secretary na si Frederick Go. Si DepEd Secretary Sonny Angara nakabilang sa mga inakusahan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap umano ng kickbacks na nindigang hindi magre-resign. Number one, hearsay siya. Parang sinabi lang na may kausap na may binigay daw para sa akin. Pangalawa, wala man lang transaksyon na binanggit. Wala man lang detalye, di ba? So, parang sa akin, nag-deny na ako at saka okay na yun, tingin ko. Until maybe there's a more serious accusation. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.